I started again to walk kahit na nagising na ako ng 10 o'clock kasi ito yung goal ko today na makapag walk ako everyday kasi nga mataas yung sugar ko. By the way, shout out sa mga tiga Pilipinas dyan. Naka-earphone ako. I don't know if you hear me, but I'm here from Las Vegas. So don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Journey with the Word. So alam niyo po ba na kahit kaya Journey with the Word yung pangalan ng aking channel kasi po ako po ay tiga Pilipinas at nandito na ngayon sa Amerika. And palagi ko pong kasama lagi ang Panginoon sa paglakad sa buhay ko, yung journey ko. Anyway, kung may mga interesado dyan na malaman kung paano ba talaga paano mamumuhay sa Amerika nang hindi ka lalayo sa Panginoon. Kasi alam niyo, marami tayong mga pagsubok na mararanasan sa buhay kapag naging Christian na tayo, kaya hindi tayo dapat makalmante. So talagang yung pagsubok ay kasama na ng buhay natin. Yan. So actually I'm not really plan to vlog or to do anything kasi nga nakikinig ako ng Christian song habang naglalakad para ako ay yung alam niyo yung magkaroon ako ng kalakasan physically, spiritually, mentally, kasi kailangan natin yan. Kaya nga iniisip ko, paano pa kaya yung mga doktor, yung mga nurse, paano pa kaya yon, na paano nila nakakaya lahat yung mga problema ng mga pasyente nila, paano nila ito na-absorb, paano nila yung alam niyo yung pag na-stress kayo, 'di ba? Kasi ang mga nurse practitioner para na rin yung mga doktor. Syempre, may mga sakit at mga mahirap na trabaho 'yan. Kaya ako bilang isang pasyente ako ng mga doktor, ng mga specialist, sinasama ko rin sa prayer ko. Lahat isama natin sa prayer kasi there are just people na kumbaga kailangan ng prayer din, di ba? So kaya ako isama niyo rin ako sa prayer kasi I'm still struggling living here in America kasi hindi talaga po madali ang mamuhay ng walang trabaho dito sa Amerika, especially kung may inaasahan ka lang na kagaya ko, umasa lang din ako sa husband ko, but ang importante talaga is sa Panginoon tayo umasa talaga, sa Panginoon lang. So yun lang, I am just doing my vlog today kasi nga gusto ko lagi na i-update yung mga follower ko kung mayroon akong follower ha, or gusto ko ring maalis yung aking stress, kaya ako nagbablog. Gusto ko nga sana na gawin ito araw-araw, itong paglalakad, kasi talaga pong nakakatulong ito sa atin. Medyo mainit na ngayon kasi 10 mag-11 na, pero sunshine vitamin pa rin yan. At saka naglagay naman ako ng sunblock sa mukha ko. At sa braso hindi, okay lang kasi gusto kong maging tan. Alam niyo yun, yung kulay na hindi masyadong maputi para medyo hindi nakakaumay ang kulay natin, di ba? Mas maganda rin po kasi ang kulay ng babae ay yung hindi masyadong maputi. Kasi pag masyadong maputi, nakakaumay na diba? Kaya kailangan din nating magpatan. So kahit hindi ako pumunta sa dagat, okay na, maglakad-lakad na lang dito. Nandito po ako sa Las Vegas pala. Shout out pala, alam nyo, meron din pala akong sinusubaybayan na vlogger. Ang vlogger na yon, isa siyang Pilipino sa Philippines. Meron siyang pangalan na, ano nga bang pangalan niya? Daddy Frankie ba yun? Sinusubaybayan ko rin yung vlog niya. Shout out po sa inyo, Daddy Frankie. Kasi po, meron kayong natulungan na isang tao na ang pangalan ay
Oliver. Kamukha po siya ng kuya ko na namatay. And alam niyo ba, nung the first time na I saw that vlog that you made, nung siya ay nakakulong sa kulungan ng baboy, I was really crying kasi hindi naman ako ganun ka-emotional talaga, pero pag napapanood ko yung mga vlog ninyo, sometimes there's something na kailangan din po na malaman ninyo, na ang pagtulong sa tao ay may hangganan. Kasi minsan sinasamantalan na rin po kayo ng ibang tao. Alam ko po na kayo ay charity vlogger. At alam ko po na mayaman na kayo bago pa kayo nag-vlog, 'di ba? So napapanood ko po yung mga eksena na yan, kagaya nung kay yung sinusubaybayan ko lang talaga yung kay Oliver, kasi kahawig siya ng kuya ko na namatay. So pinagdaanan po talaga niya yung ganung experience ni Oliver, kasi alam niyo ba, naging ganun ang kuya ko at kahawig pa siya ng kuya ko. At alam niyo po ba, hanga ako sa charity vlogger na yon, na siya po ay may gift sa pagtulong sa mga taong may mental health, sa mga taong may kumbaga, siya po ay merong gift talaga, gifted talaga siya ng Panginoon, no? Kaya saludo ako sa inyo mga vlogger na tumutulong sa ating kapwa Pilipino, pero ingatan niyo rin ang sarili ninyo, kasi mapagsamantala po ang mga Pilipino din. Gusto nila tulong lang ng tulong, gusto nila accept lang ng accept, lalo na dyan, Panginoon, ay lalo na po dyan, kasi ang mga Pilipino, ang mentalidad po nila ay tumanggap ng pera. Hindi dapat po paghirapan din nila yan. Ngayon po magaling na si Oliver, hayaan niyo po siyang matutong magtrabaho, hayaan niyo siya na siya ay matutong kumilos. Tapos yung pamilya niya, alam niyo na, panood ko rin yung ate ba niya yun, yung Sanseng. She's really very, I don't know if that is scripted already, pero gusto ko lang na iparating na hindi naman masama tumulong talaga sa kapwa. But I saw her attitude na hindi talaga maganda, nananamantala siya. Kaya kayo po ay mag-ingat sa mga vlogger na gano'n, sa mga vlogger na tumutulong sa mga kapwa Pilipino. Hayaan niyo sila na matutong maghanap buhay. Kasi dito po sa Amerika, kahit disabled na, nagtatrabaho pa. Yun nga lang, marami ring mga homeless dito na kumbaga mas social pa sa mga kagaya natin na Pilipino, kasi yung mga homeless dito ay magaganda rin ang mga damit, magaganda ang sapatos. Kaya para sa akin, ako isa akong US citizen dito sa Las Vegas, I pray na maging maganda na ang sistema dyan sa Pilipinas. At desire ko rin na tumulong talaga, but God is also alam ng Diyos talaga na nagpo-provide din talaga ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat din ako sa mga vlogger na kagaya ninyo, na talaga pong inaabot ninyo ang mga tao. Talagang kayo ay may puso. Yan, ako po ay follower nyo. So, shout out po dyan sa inyo, ha. Bye-bye. And marami pa rin po akong mga vlogger na sinusubaybayan. Mga kagaya ni Ivana Alawi, tumutulong din po siya sa kapwa Pilipino. At kahit hindi kapwa Pilipino, tulungan natin, di ba? At alam niyo, ang pagtulong ay hindi masama. Nasa Biblia po yan, na kaya tayo ay nabubuhay din, kaya tayo ay may purpose ang Panginoon sa atin. Kailangan nating tumulong, pero tandaan, may hangganan ng pagtulong. Yun lang mga kababayan. God bless you. Ako po ay babalik na uli sa apartment ko, at talaga po ako ay nagtatry na mag-loss ng weight. Talagang ako po ay nahihirapan, napapagod din, kasi alam niyo na nakaka-stress po talaga minsan.
kapag mayroong mga tao dyan na kagaya niyan, pag napapanood ko yung mga vlog ninyo, minsan yung ibang mga vlog nakaka-stress, hindi ko na lang sinusubaybayan. Pero yung sa inyo naman, kay Daddy Frankie, is talaga pong maganda po yung inyong advocacy. Kaya salamat po, bye-bye, God bless you. Sana ay mapanood nyo rin ako, at kung ako'y makakapunta sa inyong lugar, ay nako, ay gusto ko rin kayong ma-meet in person. So bye-bye, God bless you.